Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist at welcome sa All About You, kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ng tungkol sa'yo. Sa ating question ngayong umaga, basahin natin. Sabi dito, nahuli ko ang asawa ko na nagsusugal. Naiirita ako sa kanya kasi madalas na siyang nagsa-cellphone at hindi na present kapag magkasama kami. May times na napansin ko rin na magagalitin siya at nararamdaman kong may dinadala siya. Pero hindi niya masabi sa akin. Iniisip ko kung yung issue na to ay sa pera ulit. Paano ko sasabihin na kailangan niya natigilan ang pagsusugal? Ito yung importante nating paalala sa mga nakikinig sa atin ngayon. Hindi talaga tayo mananalo sa sugal kasi kung tutuusin, maliit yung tsansa na lagi tayong mananalo dyan. Kung mananalo ka man dyan sa mga simula-simulang pagsusubok mo, pwedeng ano lang yan di ba? Pwedeng sabihin natin, ano lang yan, bait, di ba? Para naman mahook talaga tayo. Sa amin sa psychology, ang tawag dyan sa reinforcement schedule na yan ay variable ratio schedule. So, sinabing variable kasi pabago-bago, ratio meaning yung number of responses. Commonly, ginagamit yung ganitong klase ng schedule or yung paraan ng pag-reinforce para mahook yung isang tao sa mga casino. Ito yung pwede natin gawin, no? Para ma-communicate doon sa asawa mo, no, na meron talagang problema. Simulan natin doon sa paglalarawan ng napapansin mo. Ayun, kasi kapag kinompronta mo yan ng masyadong na strong, may tendency na baka iwasan ka at hindi ka kausapin. Maganda magsimula ka doon sa mga simpleng usap lang muna, di ba? Like, pwede mong i-mention kung ano yung na-observe mo. After nun, maganda na maging honest ka sa nararamdaman mo, di ba? Be honest. Sabihin mo kung paano ka naapektuhan nung mga napapansin mo. Tulad niyan, pakiramdam mo, halimbawa, nane-neglect ka, hindi napapansin yung mga pangangailangan mo. May times, halimbawa, pag nagbabantay siya kung kunwari ng bata, baka may mangyari dun sa bata kasi hindi siya nakafocus dun sa bata and all that. Yung mga takot mo, yung mga gusto mong sabihin sa kanya nang hindi kailangan pasigaw, na hindi kailangan pagalit. And of course, pangatlo, importante na magtanong. Paano ba kita mas matutulungan? Ano ba yung pwede natin gawin para mabawasan yung ganitong problema? Kasi feeling ko ang problema ito. So, pwede mo sabihin sa kanya yan. Pero maganda rin, tanungin mo siya kung paano mo siya matutulungan or kung paano niya rin tutulungan yung sarili niya. So, hindi talaga madali yung usapin pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon, sa sugal o kaya sa iba pang mga areas ng relationship. Pero walang mahirap kapag sinubukan mo nang i-express yung nararamdaman mo out of love, out of compassion, out of care. So, hopefully, Melanie, nakatulong sa'yo yung mga tips natin para dun sa mga tao na meron ding katanungan katulad ni Melanie. Huwag niyong kalimutan na mag-send ng mismong questions ninyo dun sa email na mababasa ninyo sa ilalim. So, this is All About You, ang safe space kung saan pag-uusapan natin ang tungkol sa inyo. Salamat!